Saan po kayo ngayon? Nandito ako sa Cagayan, sir. Cagayan? Opo. Ang layo pala. Malayo talaga. Ano po kayo? Balo? Hindi, hiwalay. Ha? Kasal? Hiwalay. Kasal, Opo. hiwalay, kasal. Kasal ako. Ay, mahirap yun. Busted! Hindi mahirap. Kasi talagang hiwalay ako. Opo, pero kasal kayo. Kaya nga eh. Pero may kinakasama na yung kasama. Ah, ilang taon na po kayo? 49. Nine. Ilan po anak nyo? Tatlo. Malaki na. May apo na akong 4. Ako, may anak din ako, 4. Kailangan puro may asawa na. Okay. Kaya mag-isa na lang ako rito sa bahay. Pareho tayo. Mag-isa na rin ako dito sa bahay. Naghahanap ng mga kasama kung mayroon. Pareho din tayo. Di match tayo. Tayo. Kaya lang layo mo eh. Ganun ba? Walang malayo kung gugustuhin, di ba? Bagay. Sabi nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, daming dahilan. Oo, tama yan. Tama yan. Ano pong pinagkakabalan nyo dyan ngayon? Nagtatrabaho ako sa malapit dito sa hotel. Ako rin, pumapasok pa ako. Layo pa pinapasukan ko, malayo. Sa Paranaque. Ay, dito malapit lang, mga 7 minutes lang. Ilang taon na ba kayo hiwalay ng asawa niyo, ma'am? 15 years na. Matagal na. Tagal na. Ako na ako, 13 years na akong balo. Okay. Balo po kayo? Oo, Ilang taon na kayo? 52. Ay, match tayo. Ha? Match tayo. Mas ba yun, Mats? Match. Ano bang height niyo, ma'am? Ay, matangkad ako. Anong height niyo? 5'4", 5'4" and a half. 5'4". Matanggal ako, 5'7" na, mag-5'8" ako eh. Kayo na lang, mag-isa na lang kayo dyan sa bahay din. Oo, mag-isa lang. Kasi yung bunsong anak ko, college. Ako, wala na. Tapos na lahat yung anak ko sa pag-aaral. Tapos may pamilya na rin lahat. Ako, 2, may anak. Tapos yung bunso, nag-aaral. Tapos nandun sa bahay ng ate ko. Dami na. Ako, dami ko ng apo, 8. No? Dami na rin. Pero yung anak kong bunso, wala pa siyang anak. Di pa nanganganak asawa niya. Ilang taon yung bunso mo? 25. Okay. Kasi yung 24 bunso siya. ko, 24. 14. Ha? 24 siya. Okay. Hindi ba kayo napasyal napunta dito ng Maynila? Napunta. Bago ako nag-abroad nun, tumira ako dyan sa Maynila. Saan kayo natira dito sa Manila, ma'am? Sa Quezon City. Ay, malapit lang yan dito sa tinitirahan ko. Okay. Magkadikit lang yun, Valenzuela, saka Caloocan, tapos Quezon City.
Tumira kasi ako diyan sa ano, parang kamag-anak bago ako nag-abroad. Oh. 2 months ako diyan sa may Quezon City. Eh, yung asawa niyong dati sana napunta. Nasa kabilang ano, kapitbahay. Bakit kasi nangangapit bahay pa? Kasi nag-abroad ako kaya naghanap. Nag-abroad kayo nung naghanap ng kapitbahay. No. Saan ba kayo sa abroad napunta, ma'am? Marami akong napuntahan. Di ang yaman nyo pala kasi ang tagal nyo nag-abroad. Mayaman sa ano, sa listahan. Listahan. puro resibo. Resibo. Alam mo naman kapag OFW, marupok ang puso. Bakit naman mga naging marupok, ma'am? Kasi kapag sinabi nilang birthday, masakit, ganon. Ikaw lahat ang inaasahan, di ba? Yun ang mahirap kasi sa nag-abroad, ma'am. Dapat nagtatrabaho rin yung lalaki dito sa Pilipinas. Nagtutulungan. Hindi lang naman yung asawa ko ang tinutulungan ko kasi kailangan din na yung pamilya ko kapag kailangan ng tulong, tumutulong din ako. Sabagay, ganun talaga buhay. Hanggat kaya mo hanggat may humingi tulong, tulungan mo. Oo, ganun talaga. Ako ngayon, wala na eh. Lahat ng anak ko kasi maganda rin yung buhay nila. Sa akin, maganda din yung buhay ng 2 anak ko. May sarili silang business. Kinukuha nga nila ako sa kanila. Ayaw kong iwanan itong munting kubo ko. Pwede ako pumunta dyan. Dyan lang ako titira. Pwede lang, DJ. Pero yung pangalan mo, hindi pa tayo nagkikilala. Magsama na tayo. Ganun din yun eh. Doon din yung pupunta. Pupunta kung talagang gusto mo eh. May paraan ano? Oo, yung mga katulad nating nagkakaedad na, hindi na, wala na yung ano ba tawag mo? Ano? Yung ginagawa pa ng mga kabataan. Sa ating matatanda na, hindi na yung uso. Totoo yan. Parang nag-aanap lang naman ako ng katuwang sa buhay, ganun. Kasi siyempre nag-iisa ako, nagtatrabaho ako, wala akong katuwang sa buhay, ganun. Parang hindi naman about yung ano, parang gusto ko malain kapag matanda na ako, mahina, may katuwang ako, ganun lang kailangan. Ganun naman talaga yung buhay pag nagkakaedad ka na, kapag wala kang kinakasama. Gusto mo mayroon kang maging kasama sa pagtanda mo. Kagaya sa akin, pang-anim na sali ko na to dyan kay DJ. Ha? Oo, pang-anim na. Bakit? Bakit hindi ka naka-binwit? Wala sa ayos eh. Bakit wala sa ayos? Ako may nasa ayos. Ewan ko sa kanila. Gusto mo may kukwento sa yung huling nakausap ko rito. Ha? May kwento sa yung huling nakausap ko rito kay DJ. Bakit yung huling kausap mo? Pinuntahan ko na yun sa Muntinlupa. Bago kami nag-usap kami ng gabi. Nag-usap kami ng gabi, tapos pangalawang araw pinuntahan ko siya ron. Ang ganda na nung plano namin. Kaya lang nainis ako sa kanya kasi lahat ng bagay sa anak niya muna lahat manggagaling. Ay, ganun ba? Wala siyang sariling desisyon sa buhay niya. Ako may sarili akong desisyon. Yun po yung pang-anim mong nakausap. Yung pang-5 mong nakausap, sir, na taga Novaliches, na dinadala, ina-invite ka niya sa hotel.
Ay, nangihingi kagad yun sir ng pera eh. Oh, Napuhunan. oh. Yung taga-bayan. Mm. Gusto niya manghingi. Kakayan. Gusto niya, DJ, manghingi kagad ng pera. Mm. Ng puhunan sa negosyo. Mm. Tapos, di Eh, ba? may pera naman ako, DJ, kasi may pera na ako eh. Oh, siyempre, sinasabi mo sa kanya. Ayaw ko nung kasi, sabi ko sa kanya, ihatid kita dun sa tinitirahan mo. Ayaw niya. Kasi mayroon raw magagalit. Eh, doon ako, DJ. Sa akin, wala akong kasama. Oh. Doon ako, DJ, na wala nang gana sa kanya. Mm. Tapos, kung gamitin mo, babayaran mo daw. Ano yan? Babayaran mo. Oo, sabi niya, pag ginamit ko siya, kailangan bayaran ko siya. Sabi ko, ano ba yung pukpok? Ba't mo tinanong po pa? Eh, yun na nga yun. Mga wala nga sa ayos, DJ, yung sa Hong Kong din, pag tumawag sa akin, palaging lasing. Oh. Galing Tapos din ako ng Hong Kong. Nagagalit pa siya. Ay. Ay, ako nga, hindi ako umiinom eh. Tapos siya, pag bawat tawag niya sa akin, nagiinom ng beer. Ako, hindi ako nagiinom. Ang bisyo ko lang kakain. Eh, ako, minsan lang uminom pa, kaya lang nakainom ako ng isang buting beer, wala na. Namumula na ako. Yan, hindi na ako kakain. Nagsisigarilyo ka? Yun ang hate ko sa lalaki. Ay, wala. Wala akong bisyo. Yung bisyo ko, kain lang sa katrabaho. Ay, di. Talagang nagkatagpo tayo. Wala akong bisyo, ma'am. Hindi ako marunong magsugal. Hindi ako marunong manigarilyo. Hindi ako umiinom. Baka sinasabi mo lang yan kasi nandyan ka, kausap mo ako. Masama yun, ma'am. Nagsisinungaling. Oo, tama yan. Magagalit ang Diyos. Kaya tingnan mo ako, may edad na ako. Tingnan mo yung katawan ko, ang ganda pa ng katawan ko. Nagja-jogging ako araw-araw. Ay, magka-match din talaga tayo ha. Yan ang gustong-gusto ko. Laging araw-araw. Kaya ang lusog ko pa. Eh, mas lalo ako malutong na malusog ko. Wala akong anong hilig. Kahit ano. Wala akong polvo. Ito, normal ko to. Wala na papatalo. Eh, maganda sa babae, yung hindi na nagpipintura sa mukha. Wala akong lipstick. Wala akong ano. Normal lang ba yung mukha niya? Oo, normal lang ang gusto ko sa sarili ko. Kapag nagtrabaho ako, naligo ako, alis na ako. Maganda sa babae. Hindi yung nagpipintura pa sa mukha. Oo, ayaw ko rin sa babae nung. Ako Gusto ko kasi yung hindi ako natural. Yung natural lang yung mukha niya maganda. Hindi ako palalabas kaya nagtry ako dito. Oo, pang-anim ka na eh. Salik ko Baka tayo na kasi pang-anim na ako eh. Hindi na nga sana ako sasali dito, Gigi. Ay, wala akong magawa. Sana tayo. Ha? Talagang tinaghan na yata tayo. Malay mo, kung gusto mo pumunta ng Maynila, padalang kita ng pamasahe. Ayan ang hindi ko magagawa. Bakit? Hindi ako sanay sa biyahe. Kasi may trabaho ako. Eh, may trabaho naman ako, parehas lang yun. Sandali lang yun, isang oras lang, andito ko sa Manila. Eh kung talagang tayo, ikaw ang lalaki magsasakripisyo sa akin, hindi ako. Pwede rin. Oo, dapat ikaw. Kasi ikaw ang lalaki, hindi ako babae. Ako eh. Hindi lang, sinasabi ko lang yun kung gusto mo pumunta ng Maynila. Oo. Pwede ka pang mag-check-in dun sa hotel na pinagtatrabuhan ko. Oo. Dun sa hotel ba yung pinapasukan mo? Oo, sa hotel ako. O hindi, magbubuk ako ng ticket, doon na ako didiretso sa trabaho mo. O, di, ganun na lang. Kung talagang interesado ka sa akin. Kasi nga may yung sabi nga, pag gusto mo, may paraan pag ayaw mo maraming dahilan. Oo, talaga, totoo yan.
Di, Dapat kay ako DJ. totoo yung, yung bang nakausap ko ritong huli. Sumali uli yun kay DJ, napanood ko pa siya eh. Ay. Sinabi niya may sakit akong kwan, ano ba yun? Nakalimutan ko sinabi niya yung sakit ko. Tapos natawa na ayaw niya rin mag-alaga uli na may sakit. Kasi yung pangalawang asawa niya namatay sa sakit. Bakit nakasama mo yun? Napanood ko yun, sumali uli kay DJ. Hindi. Ang ibig kong sabihin, nagsama kayo. Hindi, pumunta doon sa bahay nila. Pinuntahan ko kagad yun eh. Kagaya nito, usap ng gabi. Pangalawang araw, pinuntahan ko na yun doon sa bahay niya sa Muntinlupa. Kasi malapit lang. Pakiangat po ng cellphone, ma'am. Huwag niyo po ipatong. Wala ko kayong busis. Okay na po, sir. Bali, ang sabi nun, ma'am, sir, tumawag ko dito. Sabi niya, nagtatawagan po kayong dalawa. Tapos, may sakit ka nga daw po. Sabi ko nga, nagja-jogging yun eh. Sabi niya, araw-araw, tapos may sakit. DJ, sinubukan ko lang yun noon kasi kung ano talagang kuha niya sa akin. Kasi pasyal, yung gala siya ng gala, pumupunta siya ng Antipolo. Sinubukan ko siya noon kung talagang kuha siya sa akin. Sinabihan ko siya, may sakit ako, may nakain akong hindi maganda. Ngayon sabi niya, kung pwede kitang puntahan. Sabi mo sa kanya, kung gusto mo talagang pumunta, papadalang kita ng pamasahe. Punta ka dito sa bahay. Ayaw niya eh. Diba? DJ, mahirap yung ganun. Mayroon din ang pagsubok sa babae kung ano ba talaga yung kuha niya sa akin. Ang ganda na ng plano namin noon, uupa kami ng bahay doon kasi yung bahay niya sana, pagagawa ko yung bahay niya. Sabi ko, gastusan ko yung bahay mo ng 100,000 para matapos. Sabi niya, ikaw bahala. Ngayon, sabi nung attorney, kasi may attorney kami, tinanong ko, sabi ko, attorney, may paggagawa ang bahay, pero yung asawa niya buhay pa, kasal sila. Ngayon, sabi sa akin ni attorney Sibal, sabi niya, Sam, huwag mong ipagawa yun kung buhay pa ang asawa niya. Tapos nandyan lang. Kasi yung bahay na paggagawa mo, gagastusan mo yan. Pag kinuha yan ng asawa niya, wala kang kahabol dun, wala kang hahabulin dun, sayang yung pera mo. Yun usapan namin noon. Tapos, hindi nga natuloy yun. Sabi ko, sige, hanap na lang tayo ng bahay dyan malapit sa palengke. Magnegosyo tayo ng bigasan. Sabi ko, ikaw kung anong negosyo, bibigyan kita ng pangnegosyo. Kaya lang ang ayaw ko sa kanya, puro gastos yung gusto niya eh. Yung malalabas ba kami, sasama lahat yung manugang niya, apo niya. Sabi ko, ilan ba lahat? Gusto mo isama, pag aalis lalabas tayo, sabi niya 14. Sabi ko, plus tayo, 16. Sabi ko, hindi ka pa nanginayang sa pera gagastusin. Yung gusto niya eh, tapos lahat na kinukuha niya sa buhay niya, dapat anak niya ang nagdidesisyon. Ako, ayaw ko niyang ganyang kuhan sa tao. Dapat sabi ko, may sarili ka ng desisyon dahil matanda ka na eh. Tapos anak mo lahat, pag may sinabi ako, sasabihin niya sa anak niya. Kaya yun ang inayaw ko doon, DJ. Ay, sino gastos nun pag kumain ho kayo? Oo, gastos ko lahat. Di ba, DJ, ang laki nun? Tinan mo, pag 14 kayong persona. Tapos gusto niya palagi sa 5, yung malalaking hotel, kakainan. Oh? Oo, yun gusto niya eh. Sabi mo nga sa kanya noon, gusto mo, masasal tayo, punta tayong Hong Kong, tayong dalawa lang. Sabi ko, may pera naman ako. Gusto niya, DJ, kasi paglalabas, sama lahat yung kanya. Manugang niyang 4, anak niyang 4, lahat ng apo niya kasama lahat. Yun gusto niya, DJ. Nililigawan mo pa lang that time? Hindi ko na kami noon, kami na.
Ah, kayo na. Oo, nung pumunta ako doon sa bahay nila noon, di ba, pangalawang araw, pinuntahan ko kagad, hiningi ko Oh. yung address doon sa Muntinlupa, pinuntahan ko siya roon. Hmm. Eh, nag-usap na kami, sabi ko, ano, gusto mo ba talaga ako? Oo, sabi niya, o sige, gusto mo, tayong dalawa na ngayon. Ngayon, tayong dalawa. Oo, tayong dalawa na. Hmm. Eh, Ayun, ganun kabilis, DJ. tapos walang privacy kayong dalawa. Andyan lahat yung Oo. anak niya. Oo. Baka ngayon Eh. pinapanood ka niya. Hmm. Ay, malalaman niya yun. Kung ano sinasabi ko ay yung problema ko sa kanya. Nung sumali nga yun, tumatawag pa siya, tumatawag sa akin, hindi ko sinasagot. Chat pa siya ng chat, hindi ko nga sinasagot. Musta ka na? Ay, hindi ko na nire-replyan. Kasi yung binigay ko sa kanyang pagsubok na kunyari may sakit ako, hindi niya nga ako napuntahan, DJ, ang lapit lang. Tapos gala lang siya ng gala, hindi niya ako napuntahan. Kasi kapag mahal mo isang tao, lalo na yun yung ganyan, may sakit, puntahan mo. May sinabi nga siya sa akin, gusto sana kitang puntahan, kaya lang, hindi ako makapunta, sabi niya sa akin. O, di ba? Yung kaya nga, sabi, kung may pag gusto mo, may paraan. O, kung ayaw mo nga, may dahilan ka. Tama yan. O, ganun siya, yung kuha niya sa buhay niya. Kaya nawalan ako ng gana sa kanya eh. Buti nga, hindi na siya nagchat-chat ngayon eh. Kasi hindi ko na nire-replyan. Pinapanood ka na nun. Eh, okay lang, mapanood niya. Kasi napanood ko yun nung sumali siya uli. Eh, ako nga sana, bala ko, ay, hindi na ako sasali kay DJ. Sabi ko, kahit kailan, hindi na ako. Kasi nakalimang sali na ako. Wala naman nangyayari. Baka kaya ka sinali kasi sasali ako kaya nagtagpo tayo. Naisip ko nga lang to kanina lang, alas 6 ata yun. Sabi ko, mag-chat ko nga uli ako kay DJ, kay Ma'am Perly, sabi ko. Hindi, first time ko lang na yung dinownload yung driver ni DJ kasi matagal na akong followers ni DJ. Ang tagal ko na. Sumali. Ang tagal ko nang nanonood kay DJ, ang tagal na. Ilang taon na. Pareho tayo. Kasi lang ako sa Google. Kaya naka-anim na sali na rin ng kanya. Hindi ako sanay talaga magkipag-usap. Malay mo, magkasundo na talaga tayo. Kaya nga. DJ, Sir DJ. Yes po. Bagay ba kami, sir? Tao po kayo, hindi bagay. Hindi, para mas maganda, yan nga po yung lagi sinasabi, life is too short. Tapos wag nyo sayangin yung time. O, kung sino po may free time sa inyo, pupuntahan nyo eh. Kunyari si sir, kung gusto niya talaga si ma'am, puntahan mo sir. Para do... Oo, DJ, wala. Sa mga, pag ako nagsabing pupuntahan kita, kinabukasan, pupuntahan kita. Ay, naku! Puntahan mo na ako! Baka maunahan ka pa. Sabay ganun eh. Kasi ako naglalabas, kaya wala akong nakakikilala. Ngayon ko lang talaga. Tapos bigla naman sinabi ni ma'am sa akin, ni-line up na kita. Sabi ko, nahiya po ako, ma'am. Sabi ko. Okay. First time ko talaga nang sumali dito. Ako talagang gusto ko na mayroon makasama kasi ang tagal na nag-iisa. Ay, pareho tayo. Talagang matagal na rin akong nag-iisa. Mukha na, 10 years na. Ay, mas mahabang panahon sa akin, 15 years. Oo, mahaba yung sa'yo. Eh bakit wala kayong naging boyfriend? Meron, pero nasa abroad ako.
Di ba sa abroad marami rin nagiging na yung nasa abroad, nagtatrabaho. Hindi, kasi kapag nung nandun ako sa Egypt, wala akong holiday nun. Sa anong bansa ba napuntahan niyo mo? Marami na akong bansang puntahan. Kasi ang tagal ko rin sa Saudi, ma'am. Sa Egypt ako. Anim na taon na ako sa Saudi. Nagaling ako ng Aramco sa Saudi. Hindi naman kasi ako pumunta ng Middle East. Brunei ako, tapos naging Hong Kong ako. Napunta ka ba ng Brunei? Napunta ako ng Brunei. Nung nagkagulo ron, nandun ako. Nag-19 months ako sa Brunei. Yun huling alis ko sa Brunei. Nung nagkagulo ron, nagrambulan yung mga Pilipino sa Thailander. Anong year ka nung nandun? 1994. 1994. Ay, hindi. Pumunta ako doon 2014. Ngayon na. 1994, nasa Brunei, huling alis ko. Napunta rin ako ng Singapore, gawa ng mga helicopter. Galing din ako ng Thailand, saka Vietnam. Last na abroad ko is Hong Kong. Nag-Hong Kong din ako. Dati may shoota dyan, may shoota ako sa Hong Kong, nasa Damamao, may shoota ako dyan eh. Saan banda? Nang nasa Damamao, may shoota rin ako dyan sa Hong Kong. Doktora. Saan sa banda sa Hong Kong? Ewan ko kung saan yung sa Hong Kong, kalimutan ko yun, tagal na yun. 1989. Ay, matagal na. Itong 2016 ako na nagtrabaho. Tagal na yun kasi napunta ako ng abroad 1985. Tagal na. Tagal. Dapat nga ngayon nasa kung saan ako, nasa Canada, bumagsak ako sa ECG. ECG. Stricto kasi ang Canada. Dapat nga lahat ng pamilya ko nasa Canada sana ngayon. Kaya lang bumagsak ako sa ECG. Yung nagkaroon ako ng enlargement sa heart. Baka yun ang tinutukoy ng girlfriend mo rin, sir, na sinabi dito may sakit ka. Hindi yun, sir. Hindi yung yung sinabi niyang sakit ng asawa niyang pangalawa na matay. Nakalimutan ko yun eh. Yung sa pag-ihi, sir, na hindi nakakaihi. DJ? Ano yun? Prostate. Prostate cancer. Oo. Kaya naman nag-meet kayo meron something sa inyo kaya sinabing may sakit ka. Wala nga, palagi nga sana kami mag-hotel nun, nauudlot. wala pa ba nangyari sa inyo? Kasi DJ, niyayaya ko siya, magsusugo kami. Sabi niya, sige Sam, magsugo tayo. Sige, sabi ko, pupunta na, hintayin kita ng Alabang ng alas 10. Ngayon, yung pag nakabihis na ako, bigla siya tatawag. Sam, sabi niya, mamaya ang alas 5 na lang ng hapon. Ay, nawawala na ako ng gana, DJ. Kala ko may regla, dumating yung regla. Dalawang beses yung DJ, dalawang beses niya niyayang lalabas kami. Ganun palagi yung sinasabi niya sa akin. Kaya nawala na ako ng gana sa kanya. Baka dumating kasing regla, kaya ganun. Nakakawalang gana kaya yung DJ, di ba? Yung iniisip mo na, siyempre, siyempre excited ka kasi ang ganda-ganda ng usapan nyo. Ganito, gabi. Nag-uusap kami. Sabi ko, saan ba tayo magkita bukas? Sam, hintayin mo na ako sa Alabang, doon sa may malapit sa Sugo. O sige, sabi ko, anong oras ako pupunta ron? Mga alas 10 sa maga, sabi niya. Hindi, siyempre, nakahanda na ako. Handa na ako niyan pag maga pa. Yung biglan lang siyang tatawag uli.
Sam, mamaya na lang tayo, alas 4 magkita. Ay, dunaw na iinis. Tawag niya. Kasi Sam, magtitinda pa ako, sabi niya eh. Magtitinda pa ako, marami pa akong bibenta mamaya, sabi niya. Alas 4 na lang tayo magkita dun. Ay, nawala na ako ng gana, DJ. Siyempre, kung tayo eh, yung excited ba tayo? So, Tapos ganun lang mangyayari. Eh, walang ka talaga ng gana. yun bang Dalawang beses yun, yun beses yun nangyari sa amin, DJ. yung maaga ka natulog, tapos para maaga ka magising, excited ka, gano'n, no? Tapos Oo. nagbalbas ka na, nag-ano ka na, no? Tapos Nag-shave. purma ka pa purma ka na, alas 8 ng maga, purma ka na. Oh. Tapos tatawag bigla sa'yo. Mamaya na tayong alas 4 magkita. Oh. Ay, sabi ko, ano ba yan? Nakakawalang gana ka, sabi ko. Kasi magtitinda pa raw siya eh. Ayaw naman, hindi naman ako namimilit. Pag sinabi niya, sige, sabi ko. Kaya lang, nawala na ako ng gana. Ano po ba yung tinitinda? Mga damit DJ ang tinitinda nun eh. Hindi naman okay. Oo, hindi sa loob ng mall. Okay. Kasi tawag sa akin yun eh. Pag nandun na siya sa loob ng mall, yung nagtitinda na, tawag sa akin. Hindi niya alam, nawawala na ako ng gana sa kanya. Yung ginagawa niya sa akin. Kasi siyempre dapat, kapag yung usapan yung napakaganda, dapat hindi na binabago. Mauglot kapag ganun. Oo. Yung bang asang-asa ka na. Asang-asa ka na, sarap na tulog mo. Tapos gigising ka ng maaga. Tapos wala rin pala. Oh, di ba? Excited ko din sana. Tapos na ublot, di ba? Oo naman. Nakakawalang gana talaga yung ganun. O kung nakikinig yun ngayon, baka nagsisisi yun. Bakit magsisi? Sa akin, wala na siyang hahanapin sa akin. Oh. Nakita DJ, na kami ng hahanapin sa kanya. Nakita na kami ng personal. Oh. Kaya lang yung kuha niya, yun ang ayaw ko sa yung mga dahilan niya sa buhay. Anong dahilan niya sa buhay niya? Nga, kagaya nung lalabas kami, gusto niya sama lahat yung mga anak niya lahat, apo niya. Oh. Paano ka mag-score? Saan na pa kayo nagtatrabaho? Ayaw ko nun. Sir, saan na kayo nagtatrabaho ngayon? Sa Royal Cargo. Paranaque. Royal Cargo? Oo. Parang merong Royal Cargo sa sa Hong Kong. Daming kuha ng Royal Cargo, ma'am. Buong Pilipinas. Pati sa abroad. Kaya nga, kasi parang nakita ko sa Isang bansa yan, meron ma'am. Shipping company kasi yan. Okay. Buong bansa, ma'am, mayroon yung Royal Cargo kuha. Dito ako na destino ngayon sa Paranaque. Sinasakay nila sa barko, papuntang sa ibang bansa, no? Diba, sayang din yun eh, 1,200 araw-araw. Oh. Malaki din. Pero may pension na ako sa asawa ko yung namatay. Ano po yung position ng asawa po ninyo dati? Graduate yun, ma'am, ng accountant. Sa bangko yung nagtatrabaho. Sa Metrobank. Accountant. Okay. Tailor siya. Kuha nyo na, kuha ng high blood. High blood. Unatake ng high blood, oo.
Ano, ma'am? Ano bang itatanong mo sa akin? Wala, Pero yun lang. Tinatanong ka. Natanong na kita. Ikaw, anong tanungin mo sa akin? Natanong na kita. Tinanong ko kung anong yung saan na ang trabaho mo ngayon. Wala na. May tatanong lang ako sa'yo. Kayo ba, ano bang kwan nyo? Tingin nyo sa akin. Di ako makatingin. Ano ba yung kwan nyo sa akin? Ha? Kung yun lang ang ibig kong sabihin, kung talagang gusto po ninyo na makarelasyon, yung tiyaga ba, at saka honest, at saka higit sa lahat, kung talagang gusto, may paraan, di ba? Pag ako ma'am, pag gusto ko talaga yung isang tao, pinupuntahan ko kagad. Alam mo yung mga nakausap ko dito, yung dalawa, andito lang sa Pilipinas, kinabukasan yung isa sa bayan nga, pinuntahan ko kagad yung nasa bayan. Kinabukasan, nagkita kami doon sa Janet. Yung bayan? Oo. O, ganun na eh. Kasi, hindi totoo yun, kapag may pera ka kasi, sandali ka lang pumunta kahit saan. Ang problema kasi pa sa tao pag minsan, yung wala kang pera. Gusto lang kang trabaho, yun, mahirap yun. Oh. Ako na, kahit ang karelasyon ko, kahit walang pera, basta masipag, at saka totoong sa buhay, maganda din. Kahit walang pera sa akin. Hindi maganda. Ako yun ang hinahanap ko rin sa babae kasi paano nga kung wala akong pera? Oh. May tingin mo kayo maganda yung pagsasama nyo kung walang kayo pambiling bigas? Oo, di ba, DJ? Ay, hindi. Sabihin, DJ, kahit mahirap ang tao kapag matyaga, at saka alam sa edad, sabihin mo lang pera. Ayaw mo kay sir bilyonaryo po ito. Ako, bilyonaryo sa listahan, DJ. Malay mo kung tayong dalawa talaga, di wala naman tayong problema sa buhay natin. Parehas tayong nag-iisa na lang. Oo, ang problema ko lang kasal ako, pero talagang kahit anong mangyari, hindi na talaga kami nagsama ng asawa ko. Kasi may kinakasama na rin ang asawa ko, ako lang ang wala. Bagay, wala namang problema ron eh. Kasi ang babae, mahirap talagang gumawa ng... Kasi yung iniisip ko din, kasal kami. Pero kapag ngayon na nandito na ako sa Pinas, parang nararamdaman ko, nag-iisa lang ako dito sa bahay, trabaho, loob, tapos labas lang. Wala na akong kausap o katuwang sa buhay. Ano nang kailangan ko? Mahirap nga pag nag-iisa ka lang eh. Alam mo, kausap mo, sarili mo lang eh. Oo, kapag kumakain ka, yung mga pusa, meow o meow, ganun na lang. Kapag may kasama kang katuwang, nag-uusap kayo ng isa. Kagaya ko, pagpasok ko sa trabaho, pag uwi ko ng hapon, sasayang ako, luto ang ulam ko. Tapos mamaya, tutulog na ako. Pagising ko na naman, ganun naman. Papasok na lang. Ako nga, naganahan lang ako kumain kapag tanghali kasi kasabay ko yung mga katrabaho ko. Kapag uwi na ako, wala na. Tulog na lang ako. Masarap yung pag tumatanda ka na, mayroon ka na palaging kasama. Kaya kung di lang namatay yung asawa ko sana. Kaya lang, kinuha na kagad ng Panginoon. Ang bait ang bait kasi nun, sobrang bait. Totoo kaya yun, sobrang bait raw, kinukuha kagad na yan ni Lord. Totoo yan. Ang bait nun, ang bait kong asawa. Sobrang bait kaya nun. Kaya tayo na natitira. Bait nun yung asawa. Ang tagal ko sa abroad, hindi ko malang nabalitaan yun na nagkaroon ng buwan sa ibang lalaki. Kaya yun, di ba yun ang maganda sa babae sana, yung ganun. Yung makontento sa buhay. Kaya nga, yung asawa ko lang ang hindi na kontento sa buhay. Wala nang pinagkaiba yun eh. Ako sa sarili ko ba? Ano mga parehas lang yun. Wala nang pinagkaiba yun. Kaya nga. Ako kasi kapag nung nandun ako sa Egypt,
Wala akong holiday. Nung nandun na ako sa Brunei, wala din akong holiday. Nung nandun ako sa Hong Kong, kapag linggo kasama ko, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, kaya hindi ako gumagala. Hindi ako gumagala. Maganda sa babae yung gagala pag yung pupunta lang sa may bibilihin lang sa kon. Yung asawa ko, totoo yun, gagala lang yun pag may bibilihin lang sa palengke. Tapos pupunta kami ng mall yung bibili lang ng damit. Ako kahit nga mo dito, hindi ako gumagala. Ganun lang yung buhay nun. Umpisa nung pinakasalan ko yun, siya lang talaga yung naging kuwan ko sa buhay ko. Nagsama kami ng 26 years, hindi kami nag-away. Taga saan po yung misis po ninyo, sir? Taga Cebu. Cebuana. Ikaw po? Camotes Island. Ikaw po, taga saan po? Ako, yung nanay ko, Calawag, Quezon, yung tatay ko, Katbalugan, Samar. Quezon. Pero pinanganak ako sa Masbate. Masbate? Oo, kasi yung tatay ko dating military. Naging kanang kamay ni yung matandang Espinosa sa Masbate, mayor. Kaya doon na pinanganak sa Masbate. Ako naman, lumaki ako ng ulila. Ulila ako, bata pa ako ulila. Sa ina. Kaya, nagano din ako, nasinot din ako, nag-abroad. Pero wala din napuntahan. Ba't nasaan yung tatay nyo? Patay na po. Matagal lang patay. Patay na din. Ang naunang namatay yung nanay ko. Yung nanay ko buhay pa. Kasi yung tatay ko, inambus yun. Namatay sa ambus. Hindi. Patay bata pa kami. Patay na yung nanay. Tapos yung tatay ko, syempre, alam mo ang lalaki kapag may bisyo. Yun, daling magkasakit. Daling magkasakit nga. Sige. Yung tao ngayon, kaya daming namamatay maaga pa, bata pa dahil sa bisyo. Grabeng inom niya. Siyempre, hindi niya matanggap na namatay yung nanay. Kaya nakakasakit niyo yung mga tao ng maaga, bata pa. Dahil sa bisyo. Kahit nga tikman ko lang ang alak, parang nahihilo ako. Sana all. Sige. Hindi, umiinom din ako. Ipagpatuloy po ninyo sa off-cam pag-uusap ninyo. No? Tuloy-tuloy lang po ang usapan. Maraming salamat. Maraming salamat, DJ. Maraming salamat, DJ. Sino ba sa atin? Oras natin, 29 minutes after 9 o'clock. Oras na dito sa Pilipinas. Wanted Sweetheart. Ngayon pong gabi ng Linggo. Siya ka na, Midon.